Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. This I'm sure. For this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty in power. God has delivered me. God has delivered me. This I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty in power. God has delivered me. God has delivered me. This I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. 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 You're my firm foundation. You're the rock of my salvation. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness,
You rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints of union, I believe in your holy church, I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga magulang, mga kapatid. Ang sabi po sa Matthew chapter 7 verse 24 following, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko nito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng ating mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Maraming mga tao sa kasulukuyang panahon na naniniwala na ang tingin nila sa isang matagumpay na buhay ay ang pagkakaroon ng kayamanan, pagkakaroon ng kapangyarihan, pagkakaroon ng impluwensya, mataas na pinag-aralan. At marami ring mga tao nang tingin pagka ikaw ay meron ng ganitong mga katangian, ay ikaw na yung talagang taong nagtagumpay. Ikaw na yung taong talagang nakasumpong ng iyong pangarap sa buhay. Pero po sa mga talata na ating binasa, ay hindi po yun talaga ang sinasabi at ipinapahayag. Ang tunay na kayamanan ay masusumpungan sa salita ng Diyos. Ganun po ang sinasabi ng mga talata dito po sa Matthew chapter 6, verse 19
Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, inputin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, walang nakapapasok na magnanakaw. Minamahal na mga kapatid, wala man tayo noong mga bagay na aking binanggit. Wala akong pinakamakas na pinag-aralan. Walang kapangyarihan, walang influence. Pero kung meron po tayong pananampalataya sa ating Diyos, kung tayo po ay nakikinig ng kanyang mga pananasalita at nagsasagawa nito, yun po ang tunay na kayamanan. Kaya binabati ko po kayo mga kapatid, sapagkat tayo po ay mayaman sa harapan ng ating Diyos. Tayo po ay muling mananalangin at inanyayahan ko po na kayo ay makibahagi, makiisa sa aking pananalangin sa inyo pong mga pasasalamat sa mga nagdaos ng mga arawan, anibersaryo ng kasal, pinagaling sa mga karamdaman, iba't ibang pagpapala, at ganun din po kung meron kayong mga kahilingan, kasama po natin pagmanalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, salamat po ng maraming sa iyo sa oras na ito. Napakabuti niyo po, Panginoon. At narito po ang inyong mga anak sa kanilang mga tahanan, sa iba't ibang mga lugar. Maharap sa iyo, taglay po, O Diyos, ang pasasalamat sa kanilang mga puso. Anumang pasasalamat meron sila aming Panginoon, alam po na ito po ay katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Mangyaring pagpalain, O Diyos, aming mga kapatid neto na ngayon nagpapasalamat, patuloy na maranasan po nila inyong pagsama. Ganun din, O Diyos, sa daing at dalangin ng kanilang mga puso, aming Panginoon, katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At naniniwala po kami na ikaw po ang Diyos na buhay at makapangyarihan na siyang tutugon sa lahat ng dalangin ng kanilang mga puso. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal na mga kapatid, tanggapin po natin lahat ang basbas mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Bilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon, magpakailan-kailanpaman. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa inyo, mga minamahal na mga kapatid dito sa Dasmariñas Unida Church. Purihin po ang araw na ito, sapagkat bagamat tayo ay nasa atin po mga sarili-sariling tahanan, ay meron pa rin po tayong pagkakataon para sambahin ang atin pong Panginoon. Tayo po ay nasa panibagong series na ng atin pong tinatalakay. Ito po ang series na atin pong sinusundan sa National Built to Disciple. At ang atin pong napakahalagang topic ngayong umaga, Rooted and Built Up. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay saglit na manalangin. O dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa isang napakagandang araw na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin upang ikaw ay masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi pa magkakasamang pisikal, bagamat kami ay nasa amin po mga sarili-sariling tahanan, alam po namin, Panginoon, na mahalaga pa rin para sa inyo na kami at ang kalalagayan ng amin po mga puso ay tama upang ikaw ay tunay na masamba po namin ng totoo sa amin po mga buhay. Kaya pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pagsambang ito. Sa inyo po namin ipinagtatagubilin, maging ang amin pong pakikinig ng inyo pong mga salita. Sa inyo po namin ipinagtatagubilin ang lahat ng ito. Ito po ang amin pong panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. By the way, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay supposed to be, ay meron pong Santa Cena dahil ngayon po ay First Sunday, pero okay lang po yan. Ang mahalaga sa atin pong Panginoon, yung puso natin ay nakafocus sa Kanya at talagang ilaan po natin yung atin pong buhay sa atin pong Panginoon. Lalo tigit sa pagkakataong ito na pakikinggan po natin ang Kanya pong mga salita. At gayon din po, muli ay request ng inyo pong lingkod na sa ibaba ng video po na ito sa comment section ay
ilagay po natin yung atin po mga apelido at kung ilan po tayo na nananambahan para madali po sa atin po mga kinauukulan na ma-record kung ilan talaga yung sumasama sa atin pong online worship. Okay po ba yun? Tayo po ay magpatuloy. Tingnan po natin ang verse na ito. Colossians chapter 2 verses 6 to 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Malinaw po ang sinasabi ng mga talatang ito. Dahil nasa atin si Jesus, at tinanggap natin siya as the Lord of our lives, ang sinasabi ng talata, dapat namumuhay tayo na may pagkakaisa sa Kanya at namumuhay tayo para sa Kanya. Kasi tingnan niyo po ito, tinanggap natin siya at in-acknowledge natin siya as the Lord of our lives, pero hindi tayo nakikipag-isa at hindi tayo namumuhay para sa atin pong Panginoon. Siya yung master, tayo po yung servant, siya po yung Lord and God, tayo po yung mga followers, tapos hindi po tayo nakikipag-isa at hindi po tayo namumuhay para sa Kanya. Parang may mali, hindi ba po? Mga minamahal na mga kapatid, we should be one in Him and we should be living for Him. And also, part of our living in Christ is to build up one another as well. Ang ibig sabihin, tayo at ang iba pa na tumanggap din sa Kanya, dapat nagtutulungan po tayo sa pagpapatatag, pagpapalakas ng isa't isa. Lagi po natin tatandaan, we are built to disciple others also. And to be able to do that, we need to check first our basic foundation. And we must continue to follow His leadership by being rooted, by being built up in Him. Ibig sabihin, nakaugat at pinatatag sa Diyos, and strengthened in the faith. Mga minamahal na mga kapatid, gusto po ni Jesus Christ na gabayan tayo at tulungan tayo sa atin pong daily living. At makakapamuhay tayo para kay Christ at makakapag-build up ng iba sa pamamagitan ng mga sumusunod na kaparaanan. Ito po, living for Christ. Una, commit our lives and submit our will to Him. Tingnan po natin ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ang sabi diyan, kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanig sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tingnan po natin yung panawagan sa pamamagitan ng verse na ito. Ito po ay sulat sa mga kapatid sa pananampalataya sa Roma. Ulitin ko, ito po ay sulat sa mga Christians. Sulat sa mga kapatid sa pananampalataya sa Roma o yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord ng kanilang buhay na naandoon sa Roma. Pero parang yung sinulatan ay hindi namumuhay ayon sa tamang pamumuhay para kay Jesus na tinanggap nila sa kanilang puso bilang kanilang Panginoon. Parang hindi po sila nagkukumit ng kanilang buhay at parang hindi po sila nagsasubmit ng kanilang kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po sila sinusulatan ng ganito. No? Kaya nga namamanhik si Apostol Pablo. Parang ganito lang po yan, mga minamahal na mga kapatid. Tayo pong mga magulang, nag-uutos tayo sa ating mga anak sa mga bagay na dapat nilang gawin. Tama po? Kung nagliligpit na ng pinagkainan ng anak mo, uutusan mo pa bang magligpit? Pag-isipan po natin yan. Uutusan mo pa bang magwalis ng bahay ang anak mo
Kung nakikita mo nang nagwawalis ng bahay, hindi na po. Pero, maaaring paalalahanan kung medyo hindi maayos ang pagliligpit o kaya hindi maayos yung pagwawalis. Hindi ba po? Kung nagpapasako at sumusunod ang isang anak, malamang sa malamang, hindi na uutusan yon. At yun ay kagalakan na lang ng magulang. Pero tingnan po natin ang sulat. Ito po ay pamamanhik, plead sa wikang Ingles. At ang ginamit sa matandang salin, beseech, na ang ibig sabihin, to summon or to beg. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Maaaring hindi sila namumuhay ayon sa dapat nilang pamumuhay. Hindi po natin alam kung ano yung dahilan, pero pakinggan po natin ito, mga minamahal na mga kapatid. Listen, Christians should live for Christ. Ulitin ko, ang sabi ng isang mangangaral, Christians should live for Christ. Dahil tayo po ay mga followers ni Christ, dapat tayo po ay namumuhay in unity with Christ at namumuhay tayo for Christ. At para magawa yon, we should commit ourselves to Jesus. We should submit our will to His will. How? Narito po yung mga pamamaraan. Ito po yung pamanhik ni Apostol Pablo. Ways to commit ourselves to Jesus and to submit our will to His will. Una, ang sabi doon sa verse, offer ourselves as a living, holy, and acceptable sacrifice. Pangalawa, do not conform to the pattern of this world. Pangatlo, be transformed by the renewing of the mind. Isa-isahin po natin to. Isa-isahin po natin. Una, ialay daw natin ang ating po mga sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan po natin ito. Pakinggan po natin. Wala po kasi ito doon sa slide. Ang sabi po sa unang Pedro, chapter 1, verses 15 to 16, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tinatawagan tayo ni Apostol Pedro na mamuhay ng may kabanalan sa lahat daw ng atin pong ginagawa. Dahil ang Diyos daw natin na si Jesus Christ ay banal. At pagkatapos, ang sabi niya doon sa verse 18 to 19, kung meron po kayong Bible, pwede niyo pong tingnan. 1 Peter chapter 1. Ngayon po ay nasa verse 18 to 19 na po ako. Ang sabi po dito sa mga verse na ito, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Sa verse 15 to 16, ang panawagan sa atin, mamuhay ng banal, dahil ang Diyos na ating Panginoong Hesus ay banal. Dito po sa verse 18, ipinaalala sa atin ng Bible ang kung gaano kalaki at kung gaano kahalaga yung ipinantubo sa bawat isa sa atin. Hindi raw po ito value lang ng ginto o pilak. Ang ipinang-offer sa atin, ang ipinantubo sa atin pong dugo upang tayo po ay mahango doon sa walang kabuluhang pamumuhay na ginagawa po natin dati, ay ang walang batik at walang kapintasang dugo ng ating Panginoon Jesus. At pagkatapos, ang sabi sa verse 9, 1 Peter chapter 2, verse 9, ang sabi, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Ano po ang ibig sabihin nitong mga talatang ito na ating pong binasa? Tayo po, mga minamahal na mga kapatid, katulad ng sinasabi ko po sa inyo kanina, tinatawagan po tayo to a holy living.
At si Jesus Christ ay nag-set ng example na pwede po nating sundan at dapat po nating sundan. At ang Bible, mga minamahal, ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng ipinagtubos upang tayo ay mapunta sa ganitong kalalagayan, sa ganitong status sa harapan ng ating Panginoon. Dahil dati tayo raw po ay namumuhay sa masamang pamumuhay dahil sa atin pong mga kasalanan, no? Pero ngayon ay nandito na po tayo sa ganitong kalagayan. Ang ipinagtubos daw po sa atin ay hindi kayamanan ng mundong ito para wala tayong pwedeng ipagmalaki, kundi ang ipinagtubos sa atin ay the most precious and unblemished blood of Jesus Christ Himself na inoffer sa Diyos Ama. Hindi rin po ang ipinagtubos ay ang ating pong mga sariling dugo dahil tayo po ay mga makasalanan. Ano? No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, we are called to offer the same thing before God. Mag-offer tayo. Hindi po yung dugo natin. Dahil ulitin ko po sa inyo, tayo po ay makasalanan. But a life worthy before the presence of God. Anong klaseng buhay yon? Living holy and acceptable. Yun po yung hinihingi sa bawat isa sa atin. Ano po yung ibig sabihin sa mas mababaw pa na pakahulugan? A life of complete obedience to God. Yun po yung tinutukoy na living holy and acceptable sacrifice. Kasi alam niyo po, sa Bible, sa matandang tipan, kapag ang pinag-uusapan ay offering, ang sinasabi ng ating pong Panginoon, o ang pinag-uusapan ay mga sacrifices sa altar, ang sinasabi ng ating Panginoon, mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa paghahandog. Mga minamahal na mga kapatid, daily, araw-araw, isang tabi natin yung mga desires po natin para tayo po ay makasunod sa ating pong let us offer a living, holy, and acceptable sacrifice, a life of complete obedience. Pangalawa, do not conform to the pattern of the world. Huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang ibig sabihin, huwag tayong sumunod doon sa behavior and customs ng mundong ito. Ang behavior po and customs ng mundong ito ay selfish and corrupt. Ang sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, at ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Mga minamahal na mga kapatid, lagi po tayong may freedom na piliin yung tama. At kaya po nating piliin talaga yung tama na ipinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Kadalasan lang, ang pinipili ng tao ay kung ano ang makapagpapasaya sa kanya kahit mali. Kaya mga minamahal na mga kapatid, may kakayanan tayong pumili. Ano? At hindi po natin dapat ikatwiran na nagkamali tayo kung nagkamali tayo. No, pinili mo yung pagkakamali. Kaya nga, now, choose the right path. Piliin mo na yung tamang daan and walk on that path. The path of righteousness, the path of holiness, the path of God, ang daan ng ating pong Panginoon. Pangatlo, dito po sa puntong ito, be transformed by the renewing of your mind. Ang sabi ni Paul, mag-iba na kayo at magbago ng inyong pag-iisip. Ano po ang ibig sabihin nito? Yun pong hindi natin pag-ayon sa takbo o values ng mundo, hindi lang po dapat sa behavior, hindi lang po dapat sa customs, dapat mas malalim. Dapat dito sa isip, dito sa isip, nakatanim talaga sa isip natin na hindi ka aayon sa takbo ng mundo. Dapat sa isip pa lang natin, putol na
Dapat pag may tukso at pag may banta ng paggawa ng kasalanan, sa isip mo pa lang, mga minamahal na mga kapatid, dapat sinasabi mo na, no, hindi ko gagawin. Hindi ako magkakasala. Kaya nga po ang sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your what? By the renewing of your mind. Pagbabago ng isip, no? Mag-iba na ng pag-iisip. Kasi po mga minamahal, posible na hindi ka nga selfish at posible na hindi ka nga kurap, pero nagmamataas ka naman. So be transformed by the renewing of your mind. Humingi po tayo ng tulong sa Espiritu Santo. Tingnan po natin itong verse na ito. Wala po ito dyan sa slides, no? Pero pakinggan po natin itong mabuti. In Romans chapter 8 verse 5, ang sabi, sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na spiritual. What does it mean? Yun pong behavior and customs ng mundo na selfishness and being corrupt, laman yun. No, kapag gumagawa ka ng ganon, kapag nagiging selfish ka, nagiging corrupt ka, gumagawa ka ng mga bagay na mali, sinusundan mo yung takbo ng mundo, umaayon ka sa laman. Ikaw ay nagkakasala. Pero, kung hindi ka nga selfish, hindi ka nga corrupt, hindi ka nga nagbebenta ng shabu, hindi ka nga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na kung ano-anong mga gamot, hindi ka nga nagbibisyo, pero kung mayabang ka naman at laging itinataas ang sa sarili mo, sinasabi mo sa sarili mo, ako, hindi ako ganun. Sila lang yung ganun, sila lang yung mga makasalanan. Ako, hindi. Mga minamahal na mga kapatid, laman pa rin yun. Nagkakasala ka pa rin. At umaayon ka pa din sa values ng mundong ito. Kaya nga po, ang laging paalala sa bawat isa sa atin ng Bible, let us ask the Holy Spirit's help. Maya-maya po ay pag-uusapan pa natin yung patungkol sa Holy Spirit. Mga minamahal, tingnan po natin ito. Pakinggan po natin itong mabuti. The first thing that a Christian should do to live in unity for Christ is to commit ourselves to Jesus and to submit our will to the will of our Master and Lord. How? Paano? Ang sabi ni Paul, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Pangalawa, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Pangatlo, mag-iba na kayo at magbago ng inyong mga pag-iisip. Pangalawang punto, seek to learn from Him, His life, and His teachings. Tayo po, bilang mga Christians, na tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin as our Lord and Savior, at nagnanais po tayong mamuhay para sa Kanya, mga minamahal, dapat nagsisikap tayo sa sarili natin na nag-aaral tayo. Inaalam natin kung sino siya, kung ano yung kanyang buhay, at kung ano yung kanyang mga itinuturo sa pamamagitan ng kanya pong mga salita. Tingnan niyo po itong verse na ito. Colossians chapter 3 verse 16. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Ang sabi ni Paul, role natin bilang Christian, tayo, bahagi natin na yung mga salita ni Jesus Christ daw ay itanim na mabuti sa isip. Ito pa, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Tingnan niyo pa itong sumusunod. Ang sabi, umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa inyo, sa Diyos. Napakaganda, no? Pati yung musika, sinasabi ni Apostle Paul na gamitin natin para matuto tayo patungkol sa ating pong Panginoong Hesus. Mamaya po ay meron po akong paliwanag patungkol dyan. Ito po. Yun pong mga mananampalataya during the early Christian times. Meron po silang access sa Old Testament. Yes, meron po silang hawak na kopya ng Old Testament at nagagamit po nila yon ng malaya. Pero wala pa po silang hawak
na New Testament at wala din po silang ibang Christian books na pwede po nilang basahin at pag-aralan. Alam niyo po ginagawa nila? Ang ginagawa po nila, yung mga istorya ng buhay at katuruan tungkol kay Jesus Christ ay kanilang sinasaulo. At pagkatapos ipinapasa mula sa isang tao papunta sa ibang tao. Hindi natin alam kung paano nila ginagawa yun. Siguro sinasaulo nila at pagkatapos kinukwento nila sa iba at yung kanilang pinagkwentuhan, yun naman yung makukwento sa iba. Ang sabi pa po sa pag-aaral, yung mga katuruan, eto po, tingnan ninyo, yung mga katuruan ni Jesus Christ, kinakanta po nila yon. So yung musika, nagiging importanteng bahagi ng kanilang worship, maging ng kanilang education. Ganyan yung kanilang sistema. Napaka-old school, pero dahil sa kanilang passion, dahil doon sa kanilang willingness to learn, and at the same time, doon sa kanilang kagustuhan na ipasa mula sa isang tao papunta sa ibang tao yung stories and teachings about Jesus, ganun yung kanilang ginagawa. Nakaka-amaze, di ba ho, mga minamahal na mga kapatid? So, kung ganun sila, anong pagkakaiba sa atin? Sila napaka-old school, pero dahil sa kanilang passion, dahil sa kanilang willingness na matuto, and at the same time ay maipasa nila sa ibang tao yung kanilang mga natutunan, stories and teachings about Jesus Christ, ganun yung kanilang ginagawa. Ano yung pagkakaiba sa atin? Malaki. Napakalaki, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi tayo, nasa atin ang buong Bible. Old Testament and New Testament. Marami pa nga sa atin ay hindi lang iisang kopya ng Bible ang meron tayo sa bahay natin di ba? Minsan talagang iba-ibang klaseng Bible yung nasa bahay natin. Bukod pa doon sa mga Bible applications na nasa cellphones natin, nasa iPad natin, at iba't ibang mga versions din po ito. Marami din po tayo mga Christian books. Napakalaki din ng pribilehiyo natin sa social media. Nasa atin ngayon ang lahat ng oras para sa pananalangin at para sa meditation of the Word. Meron din po tayong online meditation, mga minamahal na mga kapatid. Baka hindi nyo po alam. Kaya ang tanong, paano ka nagsisikap na matuto patungkol kay Jesus? Paano ka nagsisikap na matuto patungkol sa buhay niya at sa kanyang mga katuruan? Tanong lang, ilan sa atin yung nabubuksan yung Bible, lalo tigit yung panahon na bago po tayo mag-GCQ, na nasa bahay po tayo? Ilan po sa atin? Sige nga po. Prayer meeting? Mga kapatid, nasa GC po natin yung outline. Andoon na rin po yung message. Pero ilan sa atin ang nagpa-participate doon sa gawain niyo? Speaking of our online meditation, 6 na araw po ito sa loob ng 1 linggo. 15 minuto o higit lang ng 15 minuto yung tinatagal nung atin pong online meditation. Pwede mo yung pakinggan habang nagsasaing ka, o kaya naglalaba, o kaya naliligo, o ano pa man ang ginagawa mo. Pwede rin naman na hindi ka sumabay sa 5 a.m. Pwede kang bago matulog. Kesa naman sa cellphone yung hawak mo, kesa naman sa FB ang pinagkakaabalahan mo, pati yung ML ang pinagkakapuyatan mo. Bakit hindi mo na lang pakinggan yung online meditation? Ilang minuto lang yun Napakadaming oras na nagagamit natin patungkol sa ibang bagay, di ba? So ano yung kulang? Ano yung kulang, mga minamahal na mga kapatid? What we are lacking is the passion and the commitment to seek to learn from the life and teachings of our Lord Jesus Christ. Yun yung kulang. Yung passion natin, yung pagnanais natin, at yung commitment talaga natin na matuto patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga katuruan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, gawin natin ito para makapamuhay po tayo according to our calling. Para makapamuhay tayo ng ayos sa harapan ng ating pong Panginoon. At pangatlo, at dito po tayo magwawakas, recognize
the Holy Spirit's power in us, in our lives. Yan po ay atin po matatagpuan in the book of John, chapter 14, verses 15 to 18, and chapter 25, verse 27. Ito po ay ibinahagi ko na doon po sa atin pong daily online meditation dito po sa DUC, no, yung bagong umaga, bagong pag-asa, no. Tingnan niyo po ito. Ito po yung mga katotohanan about the Holy Spirit. Una, sa verse 15 to 16 ng book of John, chapter 14, nung si Jesus Christ ay paalis na at about to leave the disciples, pero He would remain with them. Sa paanong pamamaraan? Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ng patnubay. The Counselor, o yung patnubay, ang sabi sa magandang balita, Biblia na Tagalog. The Holy Spirit is the very presence of God within us and all believers. Siya yung tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos at tumutulong din sa atin na itatag yung Church ni Christ dito sa mundong ito. Pangalawa, dito pa rin po sa verse 16, yun pong word translated to counselor, ang ibig sabihin po nun, comfort and counsel, or kapanatagan at payo. O, ibig sabihin, ang kahulugan, the Holy Spirit is a powerful person on our side, working for us, gumagawa para sa atin, at gumagawa kasama natin for guidance. Ang example dyan, yung Romans chapter 8, verse 26. Ang sabi po doon, siya yung tumutulong sa atin pong kahinaan, halimbawa, sa atin pong pananalangin. No? Dahil hindi daw tayo marunong manalangin ng nararapat, yung Holy Spirit ang namamagitan para sa atin, at eto pa, yung Holy Spirit ang dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. O tingnan nyo kung paano kumilos ang Holy Spirit sa atin pong mga buhay. Pangatlo, siya rin po yung nagtuturo sa atin. He teaches us and reminds us of Jesus' words, yung salita ng atin pong Panginoon. Yan po ay atin pong makikita in John chapter 14, verse 26. Kaya nga ang mga disciples, naisulat yung New Testament eh. Ito po ay sa pamamagitan ng inspiration of the Holy Spirit. Kung ang mga disciples lang ang magsusulat sa kanilang mga sarili, hindi po nila kayang gawin. At ang Bible ay magiging may bahid, dungis. No? Pero wala. Because it is upon the inspiration of the Holy Spirit. At ang Holy Spirit can help us in the same way kung paanong tinulungan niya yung mga disciples noong araw. For example, habang pinag-aaralan po natin ang Bible, magkatiwala po tayo sa Holy Spirit na siya yung magtatanim ng mga katotohanan ng salita ng ating Diyos sa atin pong isipan. At siya rin yung magpaalala ng kalooban ng ating Panginoon para sa atin. At kung tayo man ay napapalayo doon sa kalooban ng ating pong Panginoon, ang Holy Spirit din ang hayaan natin na mag-lead sa atin pabalik. And lastly, verse 27. Ang sabi doon, si Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan. Yung kapayapaang yon ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Now, the Holy Spirit works. The Holy Spirit works that deep and lasting peace for us. Sa paraang hindi rin kasi natin kayang gawin, ito po ay spiritual na bagay, kaya yung kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit ang gumagawa nun para sa atin. No, para magkaroon tayo noong kapayapaan na iyon sa pamamagitan ng Holy Spirit na kumikilos sa atin pong mga isipan at sa atin pong mga puso. Mga minamahal na mga kapatid, pakinggan niyo po ito. The Holy Spirit is one and the same with God the Father and God the Son in power and in greatness. Ang Holy Spirit, omnipotent din po siya. Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. Ang Holy Spirit, omniscient din po siya. Ibig sabihin, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Holy Spirit, He is an omnipresent
God as well. Just like the Father and just like the Son. No, ibig sabihin, nasa lahat ng dako. Ang sabi nga ng isang manangaral, having the Holy Spirit in our lives is having God the Father and Jesus as well. And denying Him means denying the two co-equal persons of the Trinity. Kaya ang panawagan sa atin, mga minamahal na mga kapatid, about the Holy Spirit, let us acknowledge Him and let Him work freely and completely in your life to experience the fullness of His power. And also, pasalamatan po natin siya sa Kanya pong ginawa at patuloy na ginagawa para sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, nawa ang mensaheng ito ay patuloy na magpaalala sa atin na dapat tayong mamuhay na nakikipag-isa sa ating Panginoon at namumuhay para sa Kanya. And for us to be able to build others also, kailangan po natin gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Commit ourselves unto God, submit our will to the will of the Father. Hayaan po natin na ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin ng malayang-malaya upang maranasan po talaga natin yung Kanyang kapangyarihan sa atin pong mga buhay. Narito po ang ilang mga questions for family discussions. Kahilingan po ng nasyonal at ng bawat isa sa atin. Tama lang naman po natin gawin na pagkatapos po ng mensaheng ito, mag-usap-usap po ang bawat pamilya. O samantalahin po natin itong araw na ito. Kung gusto po talaga nating mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon at mabuhay para sa Kanya, gawin po natin itong mga bagay na ito. No? Wala namang masama. Ito naman po ay para sa atin kung ikabubuti. Kaya pag-usapan niyo po sa inyo pong pamilya. Una, simula nang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon ng iyong buhay, itinalaga mo na din ba ang iyong sarili at isinuko ang iyong kalooban para sa Kanya? Paano mo ito mapapatunayan? Pangalawa, sa anong mga pamamaraan mo patuloy na pinalalalim ang iyong relasyon sa Panginoong Yesus? At inaalam mo ba ang Kanyang mga salita? Pangatlo, nararanasan mo ba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Nakikita mo ba kung paano siya kumikilos sa buhay mo? Kung hindi, bakit? Sagutin po natin yan sa atin pong mga pag-uusap kasama ang atin pong mga sarili-sariling sambahayan. Sa mga sandaling ito, mga minamahal na mga kapatid, nais kitang anyayahan na pansumandali ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Lagi mo itong tatandaan. Kristiyano ka. Ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay tinubos ng Panginoon. Sinave ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng napaka-precious at walang bahid dungis na dugo ng ating Panginoong Yesus. At ngayong araw, tinatawagan ka, kapatid, to live for Him. For you to be able to build other Christians as well. So, i-commit natin ang ating pong sarili sa Panginoon. And let us surrender our will to His will today. No? Gawin mo yung lahat ng pamamaraan para matuto sa ating pong Panginoon. Gusto Kanyang tulungan sa iyong buhay. I-acknowledge mo yung presence and the power of the Holy Spirit sa buhay mo. Ang Holy Spirit, pinili niyang manatili sa puso mo kahit ang puso natin ay napakarumi. And He wanted to work from inside your heart. Hayaan mo siya. At sa iyo na nakikinig ngayon, na wala pang direktang relationship sa Diyos. It's about time. Hindi sa ito ay walang kabuluhan. Pinahintulot ng ating Panginoon na marinig mo
ang mensaheng ito. Kaya tinatawagan ka rin niya ngayon na isurrender ang iyong buhay sa Kanya and accept Him as the Lord and the God of your life, not just the Savior of your soul. Alalahanin mo ang Kanyang ginawa para sa iyo. At alalahanin mo din ang Kanyang dugo na napaka-precious na ibinayad at ipinantubos sa iyong kaluluwa na napaka-precious din para sa Kanya. Kaya ayaw Kanyang mapahamak. Tayong lahat ay tumungo, tayo ay manalangin. Aming Panginoon, maraming pong salamat sa napakahalagang mga bagay na inyo pong itinuro at pinaalala sa bawat isa sa amin. Kami po, Panginoon, ay mga Kristiyano. Kami po, Panginoon, ay tinalaga para sa inyo at minamahal. Kaya nga, Panginoon, ang napaka-precious na dugo ng iyong anak, ang inyo pong ipinagkaloob para bayaran ang amin pong mga kasalanan, upang kami, Panginoon, ay humantong sa kalagayang ito at mahango sa amin pong maruming pamumuhay. Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po kami na mamuhay ng may kabanalan para sa ito. Paano po namin yun gagawin? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-offer ang amin po mga sarili in complete obedience. And by doing this, O God, we are offering ourselves unto you as a living, holy, and acceptable sacrifice. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na huwag nang umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kami at magbago ng aming pong pag-iisip. Piliin po namin gawin yung tama at mabuti na nararapat, Panginoon, sa inyo pong banal na harapan. Tulungan niyo rin po, O Diyos, ang bawat isa sa amin that today, O God, ay sikapin na matuto sa inyong buhay. Sa buhay mo, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto sa inyo pong mga katuruan. Nasa amin ang lahat ng pagkakataon. Nasa amin ang lahat ng medium para isagawa ang lahat ng ito. Tulungan niyo po kami na ilaan ang amin pong mga sarili. Dahil ito po, Panginoon, ay para sa amin pong ikabubuti. And Holy Spirit, we are acknowledging your presence in our midst. Patawad po sa lahat ng mga panahon na hindi ka po namin naaalala at ikaw po ay amin pong nalilimutan. But today, O God, hinahayaan po namin ang inyo pong kapangyarihan ang malayang kumilos from inside our hearts. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na sumunod sa inyo pong mga direksyon. Tulungan niyo po kami na sumunod sa inyo pong kalooban. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ngayon ay wala pang pananampalataya, O Panginoong Hesus, salamat po sa inyo pong pagtutubos sa lahat ng amin pong mga pagkakasala. And today, O God, we are surrendering our life to you. And we are opening our hearts. Binubuksan po namin ang amin po mga puso. Pinagsisisihan ang amin po mga kasalanan. At tinatanggap ka. At ina-acknowledge ka sa amin pong buhay. Bilang tagapagligtas ng amin pong kaluluwa. At bilang Diyos at Panginoon ng buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Sa inyo po ang lahat ng amin pong pagpapasalamat. Sa inyo po ang lahat ng amin pong pagsamba at pagpupuri. Sapagkat nararapat ito, Panginoon, para sa inyo lamang. Ito po ang amin pong dalangin. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon ay magsabi na, Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Talagang napakasarap, no, na nagkasama-sama po ulit tayo at
napakinggan ang mga napakadakilang mensaheng ito ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, hindi po dito to natatapos. Isabuhay po natin ang lahat po ng ating pong natutunan. Meron po uling panawagan ng inyong pong likod. Maaari ho ba ay mag-selfie po ulit tayo ng ating pong buong pamilya? No? At pagkatapos ay i-post po ulit natin sa ating pong mga timeline. Hayaan po natin yung patuloy na pagkilos ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay sapagkat hindi po nakakahiya ang ginawa po natin ngayong araw. Ito po ay ipangalandakan po natin sa buong mundo para sa kapurihan ng ating pong Panginoong Yesus. Okay po, so mag-selfie po kayo at pagkatapos i-post po sa inyo pong mga timeline gamit po ito pong mga hashtag na ito. Medyo 4 po yung ating pong hashtag pero okay lang po, gawin po natin. Yung pong hindi po marunong gumawa ay magpatulong po kayo sa inyo pong mga anak. Alam po nila yung gawin. Okay po, ang hashtag DUC Online Worship 2020. Hashtag Surrendered to Jesus. Hashtag Rooted and Built Up. And hashtag Built to Disciple. Okay po, so ako po at ang aking pong pamilya ay mauuna uli na mag-post ng aming pong picture at gagamitin ko po itong mga hashtag na ito as your pattern. Okay po, so magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. God bless po. Ingat po kayo. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. Your word is faithful, Your word is faithful, mighty in power. mighty in power. God has delivered me. God has delivered me. Yes, I'm sure. Oh, peace I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. 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 You're my firm foundation.